Dagdag budget para sa bigas pero mas mababang budget para sa cash grant ang hiling po ng gobyerno para sa 4Ps. Babawasan din ang income tax pero planong dagdagan ng VAT ang anti-poverty efforts sa first 100 days ng Pangulo sa special report ni Sandra Aguinaldo. The government to intensify its protection programs so it can use its resources and expertise to make a dent in the country's poverty levels. Isa si Eleanor Combe sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kaya sabi niya malaking tulong ang 2,600 pesos na buwan ng ayuda mula sa gobyerno para buhayin ang kanyang 7 anak. Magaan po ang buhay. Dati po kulang po talaga yun. Ang pinagkakakitaan nila mag-asawa, pagbebenta ng baston. Sumasideline din siya sa pagtitiklop ng karton ng alak. Layunin ng 4Ps na mabigyang ayuda ang pinakamahihirap na pamilya. Ang binibigay ng gobyerno, 300 sa kada bata na may edad 18 years old pababa. Pero 3 bata lamang sa kada pamilya ang mabibigyan nito. Ang kapalit naman, kailangan silang regular na pumasok sa eskwelahan at kailangan regular na magpatingin sa health center ang ina at kanyang mga anak. 4.4 million na Pilipino ang benepisyaryo ng 4Ps. Sinimula ng 4Ps sa Administrasyong Arroyo, pinalawak sa Administrasyong Aquino at pinagpapatuloy ngayon ng Administrasyong Duterte. I have decided to direct the DSWD to provide the rice subsidies to the poorest of the families, at least para makakain lang, every month. Kaya sa proposed 2017 budget, tumaas ang hinihinging budget para sa 4Ps. Humihingi ito ng 23.4 billion pesos na rice allowance para sa mga beneficiaries para sa 20 kilo ng bigas sa bawat isang pamilya kada buwan. Bumaba naman ang hinihinging budget ng administrasyon para sa cash grant na ipinamimigay sa mga benepisyaryo. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza, din ng UP National College of Public Administration and Governance, bagamat marami ang natutulungan ng 4Ps, hindi ito ang tatapos sa kahirapan. Dapat more holistic yung expansion. Dapat itatawid sila na meron kang additional means, lalo na doon sa livelihood. Sabi ng NEDA, marami magkakatrabaho dahil 14 na malalaking infrastructure project na ang naikasa nila. Hindi lang ang economic growth, hihintayin natin na mag-trickle down sa mga mahirap. Yung mga other programs na tinatawag na pro-poor. Hiningi rin ng Pangulo sa kanyang SONA ang pagbaba ng personal at corporate income tax sa 25%. Sa isinumiteng tax reform package sa Kongreso ng Department of Finance, ang mawawalang 198 billion pesos sa gobyerno dahil sa pagbaba ng income tax, babawiin sa pag-expand ng value-added tax, pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo, at pagtatax sa mga sugary at fatty products. Ibig sabihin, maaaring tumaas naman ang presyo ng mga produktong sakop nito tulad ng carbonated drinks at junk food. Babawiin din ang mawawalang kita sa pag-alis ng exemption sa VAT ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan sa hotel, restaurant at mga pasyalan at kapag sumakay sila sa eroplano o barko. Malaking bagay sa amin din yun Yung majority po ng senior citizen, yung mga mahihirap, yung mga low income, hindi naman nila kaya i-afford itong mga restaurants. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.